Bay, ano nga ba ang benepisyo ng tayo ay marunong tumawa at magkaroon ng humor sa ating buhay? Ipapaliwanag sa atin yan ni Miss Joanna Marie Condat, katulad ng pinangako namin sa inyo kanina, EIS Program Officer. Good morning, Miss JM. Good morning, Mami. Yes. Thank you for having me here. Yes, and also thank you for coming today para, syempre, i-share sa ating mga kataong bahay. Ano nga bang kahalagahan? Unang-unang tanong, kahalagahan ng humor and laughter? Itong humor and laughter, marami itong ibibigay na benefits sa atin. Hindi lang siguro natin namamalayan, no? Una natin sigurong naiisip is nalalighten yung mood, which is just one benefit, no? Emotional benefit. Pero meron pa itong physical, emotional, social benefits na ibibigay, no? So, unahin natin siguro sa physical benefits, okay. no? So, kapag tayo po ay tumatawa, yung katawan natin ay mayroong nire-release na chemicals o yung tinatawag nating happy hormones. Yes, yung dopamine. Endorphins na. Yes, Oo, yun po yung ating happy hormones. At itong happy hormones na ito ay nagbibigay sa atin ng magandang feeling na kahit tapos na tayong tumawa, no, masarap pa rin yung pakiramdam natin. No? At maliban doon, nabuboost din yung ating immune system. No? Tumataas yung ating antibodies at bumababa yung ating stress hormones kung kaya't mas nagiging resistant tayo sa mga sakit. So, nakaka-boost siya ng immune system. Yun ay para sa physical. How about sa emotional and mental? Laughter also helps us to become emotionally healthy, no? Nakakatuwa nga na ang mga Pilipino, isa sa mga pinakamasasayang mga tao. Minsan ako kasi, pag nanonood ako ng balita, no, yung mga binabalitong ko sa Bagyo, ganyan, nakikita ko yung mga bata sa likod ng reporter, na kumakaway-kaway sila dun sa camera. Para bang hindi nila nararamdaman na may problema na nangyari. Nakikita ako sa baha, naglalaro pa sila. So, makikita natin dito yung sense of humor natin, natutulungan tayo maging resilient. Resiliency nating mga Pilipino. Yun yung para sa mental and emotional part. Yung isa pa, social naman. Ano? Kapag tayo ay positibo, mas madali tayong nakakapag-attract ng mga tao sa paligid natin dahil nakapagbigay tayo sa kanila ng positive vibrations. Which is, di ba, pagka nakakarinig tayo ng mga tawa ng tawa, kapag kahit di naman natin alam ko rin tinatawanan, no? Sa sarap ng halakhak niya, pati tayo, napapangiti na lang din. No? Oo, yun. Mapapansin natin yung mga pelikula din natin dito sa Pilipinas. Karaniwan ay marami tayong mga comedy. Benta yung malaki bang itinutulong nito para sa mga tao na nanonood? Kasi nakaka-apekto rin ng social media sa mga, lalo na sa mga mahilig manood ng movies, kagaya kung may manood ng movies, no? So, kung anong genre yung hilig nila, kung halimbawa comedy, no? So, sa mga Pilipino, nakita naman natin na bumibenta ang comedy. So, ayun, nakita natin na nagmamanifest yun sa pagiging masiyahin din ng mga Pilipino. Siguro isa na rin doon na sobrang daming mga problema talaga tayo sa totoong buhay. Kaya we tend to watch mga comedy para at least makapag-ease tayo ng alalahanin sa buhay. Tama ba yun, Ms. Posible yun. Oo. Isa pa, tayong mga Pilipino, yun nga, marami tayong problema. Siguro sa bahay, o kaya maaaring sa sistema, sa buhay. Paano, halimbawa ako, isang kaabay natin nanonood, wala akong parang mahanap na inspiration tumawa. Bukod sa panonood ng mga pelikula, paano nga ba magkakaroon ng parang inspiration or ng drive na tumawa ako at least? Maganda siguro umpisahan natin sa ating sarili, no? Sa konti-konti lang naman yan. Halimbawa, mag-smile more often, no? Pagising mo pa lang sa umaga, pagharap mo sa salamin, no? Say something positive about yourself, no? Halimbawa, ang ganda ko, sabay ngiti, no? Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na yan. Pagpasok mo, papunta ng school o kaya ng office, no? Babatiin mo yung mga nakakasalubong mo ng good morning. Yan, tuloy-tuloy na siya. So, parang importante talaga na maging positibo tayo sa buhay. At tapos yun, magre-resonate yun na kahit na, di ba sabi ko nga sa inyo mga bay, kahit na merong halimbawa sa morning na traffic ka o kaya merong nakabad trip sa'yo na nakita mo sa daan mo, papasok sa trabaho o papasok sa eskwelahan, siguro maging positibo na lang na we laugh it off. At isa pang importante, kung tama ako, Miss Gemma, dun sa mga pagkakamali,
marami kasi tayo ngayon ng mga kabataan na mababa yung emotional quotient nila. Okay lang ba yun na we learn to laugh at our mistakes? Of course. Isa nga yun sa ating mga tips to develop sense of humor, no? Yung to laugh at our mistakes, to take ourselves less seriously, no? Pag nagkamali tayo, imbis na isipin mo yung negative, imbis na isipin mo na nagkamali ka, nakakahiya na aksidente, no? Tignan mo na lang yung brighter side ng pangyayari. O, halimbawa, nadulas ka, na-slide ka, tapos dami nakakita sa'yo, nakakahiya, no? Imbis siguro na magalit ka dun sa mga tumatawa, maganda na makitawa ka rin sa kanila, sabihin mo sa kanila, makipag-joke ka na lang na excited kasi ako mag-swimming, kaya nag-dive na ako dito. Kahit na hindi mo naman talaga sinasadya. Oo, gano'n. It's good to be silly sometimes. Oo, di ba? Isang pang tanong, how can you bring more humor and laughter into your life aside sa laughing sa mga naging mistakes mo? Aside dun sa mga, sabi na kanina, smile more often, maganda siguro kung mag-spend tayo ng time sa mga tao na nakapagbigay sa atin ng fun, positive vibrations, no? Maganda na meron tayong nakakasama once in a while na nakakapagpagaan ng pakiramdam din natin, no? At maliban pa doon, marami tayong mga pwedeng gawin, no? Pwede tayong manood ng mga yung comedy or mag-alaga ng mga pets, no? Ayon sa pag-aaral, yung pag-aalaga daw ng pets is therapeutic. No, marami pang iba, bata, matanda, marami ang mga paraan. Okay. Magbabalik pa kami mga bay kasi marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa humor and laughter. Kaya tutok lang kayo dahil babalik pa kami.